Dalawang pink na linya. Iyon sana ang nakita niya. Isang simbolo ng bagong buhay, isang pangako ng pag-ibig. Ngunit hindi iyon ang nasa harap ng salamin. Hindi isang pregnancy test ang tinititigan ni Cristina Alcaraz. Isang malaking nunal. Iyon ang huling piyesa. Maingat niyang idinikit ang peking nunal sa gilid ng kanyang ilong, gamit ang isang espesyal na pandikit na ginagamit sa teatro. Amoy chemical ito at bahagyang kumirot ang kanyang balat. Tiniis niya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kasuotan, ang korona ng kanyang pagpapanggap. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi si Cristina Alcaraz, ang matalino at eleganteng interior designer. Ang babae sa salamin ay si Tinay, isang estrangherang may makapal at luma ng salamin sa mata na nagtatago sa ganda ng kanyang mga pilik mata, may buhok na laging magulo at sinadyang hindi suklayin, at nakasuot ng isang bestidang berde na parang kupas na kortina ang disenyo. At ngayon, mayroon na itong isang malaki at maitim na nunal na tila isang bandila ng kapangitan. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pader. Sa araw ng kanyang kasal, pinili niyang maging pinakapangit na bersyon ng kanyang sarili. Para saan? Para sa isang pagsubok. Isang malupit na pagsubok para sa lalaking hindi pa niya lubusang kilala, ang kanyang mapapangasawa, si Gabriel de Villa. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang siguraduhin na kamumuhian siya ng lalaking iyon. Kailangan niyang itulak palayo si Gabriel para sa huli, kapag natapos na ang lahat, madali na lang para sa kanya na lumayo ng walang lingon-lingon. Dahil ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay bayad utang. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo Alcaraz. Isang makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo, ngunit sa mga sandaling ito, baka sa kanyang mukha ang isang komplikadong emosyon, isang pinaghalong pagsisisi at pangangailangan. Ara, anak, handa ka na ba? Tanong nito, ang boses ay mababa. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa salamin. Lumapit si Don Ricardo at tumayo sa kanyang likuran. Nakita niya ang refleksyon ng sariling mukha sa salamin, sa tabi ng pagpapanggap ng kanyang anak. Alam kong mahirap ito para sa'yo, bulong niya. Pero kailangan nating gawin ito. Utang na loob natin ito sa mga de Villa. Isang utang na kailangang bayaran. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang lig. Isang utang na napakalaki, na ang katumbas ay ang kanyang kalayaan at ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Handa na po ako, itay. Tumayo siya at hinarap ang ama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ricardo ang buong itsura ni Tinay. Isang mabilis na sakit ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan ng bakal na determinasyon. Mabuti, sabi na lang nito at tumalikod na. Naiwan si Ara na mag-isa. Ito na. Simulan na ang laro. Ang paglalakad sa pasilyo ng simbahan ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya, at naririnig niya ang mga bulungan na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Sino yan? Totoo ba na yan ang bride? Grabe naman anong nakita ni Gabriel sa kanya? Kawawang Gabriel. Napakagwapo pa naman niya para lang sa isang ganyan. Pinanatili niyang mataas ang kanyang noo, kahit na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa baukwet ng mga bulaklak na hawak niya. Huwag kang iiyak, Ara. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Ikaw ang may kontrol dito. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang lalaki. Si Gabriel de Villa. Nakatayo itong tuwid sa kanyang barong na gawa sa pinya, perpektong-perpekto ang tindig. Mula sa malayo, mukha siyang isang prinsipe mula sa isang fairy tale. Ngunit alam ni Ara na sa likod ng perpektong mukha na iyon ay maaaring nagtatago ang isang halimaw, tulad ng ibang mayayamang lalaki. At iyon ang kailangan niyang patunayan. Nang makarating siya sa altar, sa wakas ay nagtama ang kanilang mga mata. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa makikita niya, pagkasuklam, pagkadismaya, o kahit galit. Ngunit wala sa mga iyon ang nakita niya. Ang mga mata ni Gabriel ay kalmado. Malalim. May bakas ng pagkalito, ngunit higit pa roon ay isang uri ng kuryosidad.
Tinitigan siya nito na para bang sinusubukan niyang basahin ang isang aklat na nakasulat sa ibang lengguwahe. Walang bahid ng pandidiri. Walang kahit anong pahiwatig na gusto nitong tumakbo palayo. Ang reaksyong iyon ay mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Gumuho ang isang maliit na bahagi ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Mabilis na natapos ang seremonya. Ang kanyang gi-do ay isang pabulong na kasinungalingan. Ngayon, narito sila sa malawak na silid ng hotel na inihanda para sa kanila. Presidential suite. Isang ginintuang hawla. Tinanggal ni Gabriel ang kanyang barong at maingat na isinabit ito. Nanatili si Ara na nakatayo malapit sa pinto, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Hinihintay niya ang pagsabog. Ang sigaw. Ang mga akusasyon. Ngayong wala ng mga bisita, ngayong sila na lang dalawa, tiyak na ilalabas na nito ang tunay na nararamdaman. Nabasag ang katahimikan. Humarap ito sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at bawat hakbang nito ay nagpapakaba sa dibdib niya. Ito na. Handa na siya. Tumigil si Gabriel 1 metro ang layo mula sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa pagkakataong ito, may ngiti, isang maliit, halos malungkot na ngiti, sa mga labi nito. Inaasahan niya ang mga salitang, ano nang itsura yan, o hindi ako makapaniwalang pinakasalan kita. Ngunit ang lumabas sa bibig nito ay iba. Ang boses nito ay malumanay, walang bahid ng galit. Pagod ka na ba? Tanong nito. Ipaghahanda kita ng makakain. Nagising si Gabriel sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang katahimikan sa silid. Sa kabilang kwarto, sa master's bedroom, natutulog ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa. Inulit niya ang salita sa kanyang isip. Kakaiba pa rin ang tunog nito. Kagabi, matapos ang kanyang alok na ipaghanda ito ng pagkain, tinitigan lang siya ni Tinay na maihalong gulat at pagdududa. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito nang sinabi niyang sa guest room muna siya matutulog para maging komportable ito. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit ang bigat ng katahimikan ay sapat na para punuin ang buong suite. Bumangon siya at nag-ina. Siya si Gabriel de Villa. Isang arkitekto. Isang anak. At ngayon, isang asawa. Ang pag-aasawang ito ay isang tungkulin, isang kasunduang pinasok ng kanilang mga pamilya. Alam niya iyon. Ngunit habang nakatayo siya sa harap nito sa altar kahapon, habang tinititigan ang babaeng halatang hindi komportable sa sarili nitong balat, may ibang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Hindi pag-ibig, hindi. Masyado pang maaga. Hindi rin awa. Kundi isang malalim na kuryosidad. Sino ang babaeng ito na nagtatago sa likod ng makapal na salamin at malaking nunal? Nagpasya siyang siya ang unang gagawa ng hakbang. Pumunta siya sa kusina at naghanda ng simpleng almusal, sinangag, itlog at kape. Ang amoy na nilulutong pagkain ay unti-unting pumuno sa hangin. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kabilang silid. Lumabas si Tinay, suot pa rin ang damit na parang luma. Magulo pa rin ang buhok. Ngunit ang pinakanapansin niya ay ang paraan ng paglalakad nito, maingat, bawat hakbang ay sinusuri ang paligid, na para bang isa siyang hayop na nasa hindi pamilyar na teritoryo. Magandang umaga, bati niya, pinipilit na maging magaan ang kanyang boses. Isang ungol lang ang isinagot nito at umupo ito sa mesa. Inilapag ni Gabriel ang pagkain sa harap nito. Walang pasasalamat. Walang imik. Sinimulan nitong kumain. At ang paraan ng pagkain nito napakunot ang kanyang noo. Sadyang maingay, sadyang magulo. Bawat subo ay may kasamang malakas na tunog. May mga butil ng kanin na tumatalsik mula sa bibig nito. Ito ay isang palabas. Alam niya. Masyadong kalkulado. Masyadong pinag-isipan. Ang isang taong lumaki sa probinsya ay maaaring hindi kasing pino ng mga taga-syudad, pero ito. Ito ay isang eksaherasyon. Isang pag-atake. Sa halip na mainis, isang kakaibang pakiramdam ng pagkaaliw ang naramdaman niya. Isang laro pala ang gusto nito. CJ. Tignan natin. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang table napkin, at habang ito ay ngumunguya ng malakas, marahan niyang inilapag ang napkin sa tabi ng plato nito. Baka kailanganin mo, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Natigilan ito.
Sa isang saglit, nawala ang pag-arte. Nakita niya sa mga mata nito sa likod ng makapal na salamin ang pagkabigla. Pagkatapos ay mabilis itong nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa pagkain, pero sa pagkakataong ito, mas maingat na. Nang matapos ang almusal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang kanyang kapatid, si Marco. Pumasok ito na may malapad na ngiti, dala-dala ang isang basket ng prutas. Kuya! Ate Tinay, bati ni Marco, ang boses ay puno ng peking kasiglahan. Isang maliit na regalo para sa bagong kasal. Salamat, Marco, sagot ni Gabriel. Ninisyan ni Marco si Tinay. Sana magustuhan ninyo. Welcome sa pamilya, Ate Tinay. Isang tipid na tango lang ang isinagot ni Tinay bago ito tumayo at sinabing maglilinis lang sa kwarto. Nang makaalis na ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Kuya, sigurado ka ba dito? Tanong nito, ang tono ay puno ng kunwaring pag-aalala. Nakita mo ba ang itsura niya? Ang mga kilos niya? Baka pinagtatawanan ka na ng buong Manila. Ang pangalan ng pamilya natin ang nakataya rito. Huminga ng malalim si Gabriel. Ito na ang inaasahan niya. Ang panghusga. Asawa ko siya, Marco, mariin niyang sabi. At responsibilidad ko siya. Tapos ang usapan. Tinaas ni Marco ang dalawang kamay. Okay. Nagsasabi lang naman ako. Nag-aalala lang ako para sa'yo, kuya. Ngunit may kislap sa mga mata ni Marco na hindi gusto ni Gabriel. Isang kislap ng tagumpay. Para makaiwas sa bigat ng pakiramdam sa bahay, nagpasya si Gabriel na isama si Tina isa-isa sa mga proyekto niya. Isang high-end condominium na kasalukuyang itinatayo sa Makati. Gusto kong may makita ka, sabi lang niya dito. Hindi ito tumanggi. Habang nasa sasakyan, tahimik lang ito. Nakatingin sa bintana. Sinubukan niyang magsimula ng usapan. Mahilig ka ba sa matataas na gusali? Hindi, mabilis nitong sagot. Ano ang gusto mo? Tahimik na lugar. Maikli at matipid ang mga sagot nito, ngunit sapat na iyon para sa kanya. Pagdating nila sa site, ipinakita niya rito ang isang scale model ng buong gusali. Ipinagmamalaki niya ang proyektong ito. Ito ang magiging obra maestra niya. Detalyado niyang ipinaliwanag ang mga konsepto sa likod ng disenyo, ang daloy ng hangin, ang paggamit ng natural na liwanag, ang mga eco-friendly features. Nagsasalita siya na parabang sa sarili niya lang, hindi umaasa ng anumang reaksyon. Nakatayo lang si Tinay sa tabi niya, tahimik na nakikinig. O iyon ang akala niya. Itinuro niya ang isang partikular na tour. At ito ang penthouse unit, ang pinakamahal sa lahat. Ang mga pader na ito ay gawa sa salamin para tanaw ang buong syudad. Biglang nagsalita si Tinay, ang boses ay hindi na pabulong. Direktang tatamaan ng araw sa umaga ang mga salamin na iyan. Magiging sobrang init para sa mga nakatira sa tag-araw maliban na lang kung gagamit kayo ng espesyal na treated glass. At yung layout ng master's bedroom, hindi praktikal. Masyadong malayo ang walk-in closet sa banyo. Araw-araw na abala yan para sa may-ari. Natigilan si Gabriel. Napatingin siya rito, tapos sa model, tapos pabalik dito. Ang mga sinabi nito ay tama. Eksakto. Mga detalyeng siya at ang team niya lang ang nakakaalam at pinagdedebatehan pa. Mga detalyeng hindi mapapansin ng isang ordinaryong tao. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pananabik. Isang spark ng matinding interes. Gabi na nang makauwi sila. Puno ang isip ni Gabriel. Ang babaeng kasama niya ay puno ng kontradiksyon. Isang misteryo. Pumasok siya sa kanyang home office para tapusin ang ilang mga blueprint para sa isang mahalagang presentasyon kinabukasan. Ito ang pinakamahalagang proyekto niya, ang magdedetermina ng kanyang promosyon. Ilang minuto pa, pumasok si Tina sa opisina, may dalang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa tabi ng kanyang mesa. Isa na namang pag-arte bilang isang masunuring asawa. Salamat, sabi niya, sinubukang ngumiti. Nang tumalikod ito para umalis, bigla itong inapatid sa paa ng sarili nitong tsinelas. Sa isang iglap, natapon ang laman ng tasa, ang mainit at maitim na kape, sa ibabaw ng kanyang pinakamahalagang blueprint.
Isang puting papel na ngayon ay may malaking mansa ng kape. Ang gawaing pinagpuyatan niya ng isang linggo ay nasira sa loob ng isang segundo. Isang matalim na galit ang unang kumulo sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmura. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya ang mukha ni Tinay. Nakatayo ito, nanlalaki ang mga mata sa likod ng salamin, ang mga kamay ay nanginginig. Hinihintay nito ang kanyang galit. Hinahamon siya nito. At sa sandaling iyon, lahat ng galit ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw na pag-unawa. Isa na namang pagsubok. Huminga siya ng malalim, itinulak palayo ang nasirang blueprint, at tumayo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Okay lang, sabi niya, ang boses ay kalmado at hindi niya pinilit. Papel lang yan. Ang mahalaga, hindi ka napaso. Okay lang. Papel lang yan. Ang mahalaga, hindi ka napaso. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Ara, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Buong gabi siyang hindi nakatulog ng maayos. Ang inaasahan niyang sigaw ay naging isang alalahanin. Ang inaasahan niyang galit ay naging isang pag-aalaga. Ang bawat kilos ni Gabriel ay isang martilyong unti-unting bumabasag sa pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang plano niya ay simple lang, maging isang bangungot. Gawing impyerno ang buhay ni Gabriel para ito na mismo ang kusang sumuko. Pero ang plano niya ay bumabalik sa kanya. Ang bawat patibong na inilalatag niya ay siya pa ang nahuhulog. Ang kabaitan ni Gabriel ay hindi lang basta kabaitan, ito ay isang pasensya na parang isang malalim at kalmadong karagatan. At siya ang batang paulit-ulit na naghahagis ng bato, umaasang makalikha ng alon, ngunit ang bato ay lumulubog lang ng walang epekto. Kinabukasan, naramdaman niya ang matinding pananakit ng ulo at lalamunan. Ang puyat at stress ay bumigay na. Nilalagnat siya. Nang sinubukan niyang bumangon, umikot ang kanyang paningin at napahiga siyang muli. Ilang sandali pa, kumatok si Gabriel sa kanyang pinto. Tinay, gising ka na ba? Mag-aalmusal na tayo. Sinubukan niyang sumagot ngunit isang ubo lang ang lumabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Gabriel sa labas bago ito dahan-dahang pumasok. Nakita siya nitong nakabaluktot sa ilalim ng kumot. May sakit ka, sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Lumapit ito at maingat na inilagay ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Ang pagdampi ng balat nito sa balat niya ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Ang init mo. Sa buong araw na iyon, si Gabriel ang naging personal niyang nurse. Nawala ang pag-arte ni Ara bilang Tinay. Wala siyang lakas para doon. Siya ay naging si Ara na may sakit, mahina at nangangailangan. At si Gabriel, tinanggap nito ang tungkulin ng walang reklamo. Ipinagluto siya nito ng lugaw, pinainom ng gamot, at pinalitan ang basang bimpo sa kanyang noo bawat oras. Nakatulog siya ng mahimbing. Paggising niya, takip silim na. Narinig niya ang mga boses mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon, mas mabuti na ang pakiramdam, at sumilip sa siwang ng pinto. Naroon si Gabriel, kausap ang ama nito, si Don Miguel de Villa, sa telepono. Naka-loudspeaker ito. Gabriel, hindi ko maintindihan kung bakit mo pinagtitiisan ang babaeng yan. Ang boses ni Don Miguel ay matigas at puno ng pagkadismaya. Isang kahihiyan. Pinagtatawanan na tayo ng mga kasosyo natin. Hindi iyan nababagay sa pangalang de Villa. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya, ngunit ramdam niya ang bigat sa mga balikat nito. Itay, asawa ko po si Tinay, mariin ngunit magalang na sagot ni Gabriel. At bilang asawa niya, responsibilidad kong protektahan siya, kahit sa sarili nating pamilya. Hindi ko hahayaang yurakan ninyo ang pagkatao niya. Pakisabi kay Marco, tigilan na niya ang pagkakalat ng kung ano-anong kwento. Isang matalim na katahimikan ang sumunod bago marahas na ibinaba ni Don Miguel ang telepono. Nakatayo lang doon si Gabriel, hindi gumagalaw. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito, isang tunog na puno ng pagod. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ipinagtanggol siya. Ipinagtanggol siya ni Gabriel mula sa sarili nitong ama. Para sa kanya. Para kay Tinay, ang babaeng sinusubukan niyang gawing kasuklam-suklam. Isang mainit na likido ang unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan.
Hindi ito maaari. Hindi siya pwedeng maging mahina. Gabi na. Magaling na siya sa lagnat pero pinagbawalan pa rin siya ni Gabriel na bumangon. Inilipat nito ang isang maliit na gifi sa kanyang kwarto. Para hindi ka mainip, sabi nito. Naupo ito sa isang silya sa paanan ng kama, pinapanood ang isang lumang pelikulang Tagalog kasama niya. Isang black and white love story. Tahimik lang sila. Walang usapan. Tanging ang mga dialogo lang mula sa pelikula ang pumupuno sa silid. Sa isang eksena, ang bidang lalaki ay umaawit ng harana para sa bidang babae. Napangiti si Gabriel. Paborito iyan ng lola ko, sabi nito, ang boses ay malambot. Lagi niyang sinasabi, ang tunay na pag-ibig, hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Nakikita nito ang nasa loob. Napatingin si Ara sa kanya. Nakatitig ito sa Zihi, ngunit ang mga salita nito ay tila para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang maskara. Nakalimutan niyang siya si Tinay. Nakalimutan niya ang kanyang plano. Ang nakikita lang niya ay isang lalaking may mabuting puso, isang lalaking nasasaktan pero pinipiling maging mabuti. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi niya namalayang nakita pala ni Gabriel mula sa gilid ng mga mata nito. Kinagabihan, hindi na naman siya makatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa isang bagong damdamin na hindi niya mapangalanan. Kilig. Impossible. Bumaba siya para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay tahimik. Madilim. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Mahina ito, halos isang bulong, kaya't maingat siyang naglakad, nagtatago sa dilim ng pasilyo. Galing ito sa veranda. Si Marco. May kausap ito sa cellphone. Sinabi ko na sa kanya. Naawa kunwari, sabi ni Marco, at ang tono nito ay ibang-iba sa pinapakita nito sa kanila. Puno ito ng panunuya at kasamaan. Akala niya siguro nag-aalala talaga ako. Ang tanga. Tumahimik si Marco, nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Ara. Anong pinag-uusapan nila? Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay mas bumaba pa, mas puno ng lason. Isang malaking pagkakamali lang at babagsak din si Kuya. Isang malaking iskandalo. Hayaan mo siyang magpakasaya sa probinsyana niyang asawa. Hindi niya alam, iyon mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. At sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Malapit na. Napakalapit na. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang mga salita ni Marco ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng inggit ng magkapatid. Ito ay isang plano. Isang sabotahe. At siya, at ang kanyang pagpapanggap ay nasa sentro ng planong iyon. Narinig niya ang paggalaw ni Marco, senyales na pabalik na ito sa loob. Mabilis siyang umurong at nagtago sa likod ng isang malaking poste. Nagpigil siya ng hininga. Dumaan si Marco sa harap niya, hindi siya napansin at umakyat na sa hagdan. Naiwan si Ara sa dilim, nanginginig. Ang larong sinimulan niya para subukin si Gabriel ay biglang naging mas mapanganib. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang puso o sa utang na loob. May isang tunay na banta. Isang tunay na kaaway na nag-aabang sa dilim. At si Gabriel, ang mabait at mapagtiis na si Gabriel, ay walang kaalam-alam na ang sarili niyang kapatid ang siyang nag-iisip na sumaksak sa kanya ng patalikod. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Ang kanyang pagsubok ay naging isang misyon. Kailangan niyang malaman ang plano ni Marco. At kailangan niyang protektahan si Gabriel. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang manatili sa likod ng maskara ni Tinay nang mas matagal pa. Isang linggo. Isang linggo nang sinusubukan ni Gabriel na balansehin ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kakaibang asawa. Si Tinay. Ang babaeng sumira sa kanyang blueprint ay siya ring babaeng nagbigay ng pinakamatalinong puna sa disenyong iyon. Ang babaeng kumakain ng maingay ay siya ring babaeng tahimik na nakikinig sa kanyang mga problema. Siya ay isang palaisipan na gustong-gusto niyang buuin. Ngunit ang lahat ng iyon ay kailangang isantabi. Ngayong araw ang presentasyon niya para sa The Meridian Tower, ang proyektong magpapatibay sa kanyang posisyon sa kumpanya.
Nagpuyat siya para ayusin ang nasirang blueprint. Perpekto na ang lahat. Kumpiyansa siya. Pumasok siya sa boardroom, bitbit ang kanyang portfolio. Naroon na ang lahat, ang kanyang ama na si Don Miguel, ang mga board members, at si Marco na nakangiti sa isang sulok. Isang ngiting nagbigay ng kaba sa kanya. Simulan mo na, Gabriel, utos ni Don Miguel, ang boses ay walang emosyon. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang kanyang presentasyon. Inilatag niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga inobasyon, ang kanyang bisyon para sa gusali. Bawat salita niya ay puno ng pasyon. Ito ang kanyang pangarap. Nang matapos siya, isang matunog na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngumiti siya. Tagumpay. Ngunit ang ngiti niya ay agad na naglaho nang tumayo si Edith Velasco, ang EHI ng kanilang pinakamalaking kakompetensya, ang Velasco Holdings. Paano siya nakapasok dito? Magaling, Jim F. de Villa. Napakagaling, sabi ni Edith Velasco, ang boses ay puno ng sarkasmo. Sa katunayan, sobrang galing na halos kapareho na ito ng proyektong ipinresinta sa amin isang linggo na ang nakalipas. Isang iglap, ang buong silid ay napuno ng bulungan. Nanlamig si Gabriel. Ano-anong ibig ninyong sabihin? Naglabas si Velasco ng isang folder at inilapag ito sa mesa. Mga kopya ng kanyang disenyo. Ang kanyang mga pribadong plano. Bawat detalye. May nagpadala nito sa amin. Anonymous. Sinasabi na ibinebenta ang disenyo. Mabuti na lang at mayroon kaming prinsipyo sa Velasco Holdings. Hindi kami nagnanakaw ng ideya. Tumingin si Gabriel sa kanyang ama. Ang mukha ni Don Miguel ay nag-aapoy sa galit. Hindi sa Velasco Holdings, kundi sa kanya. Anong nangyari, Gabriel? Sigaw ni Don Miguel, dinuduro siya. Pinahiya mo ang pamilya. Pinahiya mo ang kumpanya. Paano nangyari ito? Hindi ko alam, Itay. Wala akong kinalaman dito, depensa niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay parang nawawala ng lakas. Ang mga tingin ng board members ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Marco. Inakbayan siya nito. Kalma lang, kuya, bulong nito. Baka may nasabi ka lang nang hindi sinasadya. Kanino mo ba huling ipinakita ang mga plano mo? Napaisip si Gabriel. Sino nga ba? Ang team niya na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ang kanyang ama. Si Marco. At si Tinay. Ang alaala ng pagbisita nila sa site. Ang kanyang detalyadong paliwanag. Ang matalinong puna nito. Ang pagpasok nito sa kanyang opisina. Ang natapong kape. Hindi. Impossible. Bakit naman ito gagawin iyon? Kuya, bulong ulit ni Marco, ang boses ay puno ng peking awa. Baka may nasabi ka sa asawa mo. Alam mo na, baka hindi siya sanay sa mga sikreto ng negosyo. Baka may nakausap siyang hindi dapat Ang suhestyon ay banayad, ngunit ang lason ay mabisa. Itinanim ni Marco ang isang butil ng pagdududa sa kanyang isip. Isang butil na, kahit ayaw niyang aminin, ay nagsimulang mag-ugat. Pinalabas siya ng boardroom. Naiwan ang mga miyembro para pag-usapan ang kanyang kapalaran. Naupo si Gabriel sa isang upuan sa labas, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang pangarap niya ay nagiging isang bangungot. Ang tiwalang ibinigay sa kanya ay biglang nawala. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nang umuwi siya, dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagbukas niya ng pinto, ang katahimikan ng bahay ang sumalubong sa kanya. Madilim. Malungkot. Tulad ng nararamdaman niya. Pumunta siya sa bar at nagsali ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang mga yabag sa kanyang likuran. Si Tinay. Nakatayo ito roon, suot ang kanyang karaniwang damit, hawak ang isang tasa. Hindi alak. Saa. Inilapag nito ang tasa sa mesa sa harap niya. Mainit pa ito, umaaso. Amoy mansanilya. Nakakakalma. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung anong nangyari. Tumingin lang ito sa kanya, at sa mga mata nito sa likod ng makapal na salamin,
nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pag-unawa. Isang tahimik na pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkadurog, ang simpleng tasang iyon ng tsaa ay parang isang salbabida. Ang tahimik na presensya nito ay isang kanlungan. Ang butil ng pagdududa na itinanim ni Marco ay nagsimulang matuyo. Hindi. Hindi niya ito kayang gawin. Kinuha niya ang tasa at humigop. Ang init ay dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Kinabukasan, dumating ang hatol. Tinawagan siya ng kanyang ama. Gabriel, sabi ni Don Miguel, ang boses ay malamig at formal. Nagdesisyon na ang board. Pansamantala kang sinuspinde sa Meridian Tower Project. Hindi ka namin maaaring tanggalin dahil sa kakulangan ng ebidensya, pero kailangan naming protektahan ang interes ng kumpanya. Napapikit si Gabriel. Sino-sino po ang papalit sa akin? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Don Miguel ang mga salitang sumira sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Gabriel. Pansamantalang ipapasa ang pamumuno ng proyekto sa kapatid mo. Kay Marco. Ang balita ng suspensyon ni Gabriel ay bumagsak na parang isang bomba sa loob ng kanilang tahanan. Nakita ni Ara ang pagkadurog sa mga mata nito nang ibaba nito ang telepono. Ang isang lalaking laging kalmado at puno ng kumpiyansa ay biglang naging marupok. Gusto niya itong lapitan, yakapin, at sabihing alam niya ang totoo. Ngunit hindi niya magawa. Ang maskara ni Tinay ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa kanyang mukha. Ang sabi ni Marco, hayaan mo siyang magpakasaya sa probinsyana niyang asawa. Hindi niya alam, iyon mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Hindi. Hindi siya papayag. Ang larong ito ay sinimulan niya para subukin ang isang lalaki, hindi para sirain ito. Kung may babagsak, hindi si Gabriel iyon. Si Marco. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot at pag-aalinlangan. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para lumaban. Kinabukasan, habang si Gabriel ay nakakulong sa kanyang opisina sa bahay, tila isang multo na naglalakad sa sarili nitong pamamahay, sinimulan ni Ara ang kanyang plano. Hindi siya maaaring kumilos bilang si Cristina Alcaraz. Ngunit bilang si Tinay, ang simple at halos hindi nakikitang asawa, mayroon siyang kalamangan, walang sinuman ang nagbibigay pansin sa kanya. Walang sinuman ang maghihinala. Ang unang hakbang ay pagmamanman. Sa loob ng 2 araw, nagpunta siya sa De Villa Tower, ang gusali kung nasaan ang kanilang opisina. Hindi siya pumasok. Naupo lang siya sa isang coffee shop sa tapat, nagpapanggap na nagbabasa, habang pinagmamasdan ang daloy ng mga tao. Pinag-aralan niya ang oras ng mga security guard, ang pagpasok at paglabas ng mga janitor. Natuklasan niya na may isang oras sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng gabi kung kailan kakaunti ang mga gwardya at nagaganap ang shift change ng mga janitorial staff. Iyon ang kanyang bintana. Ang ikalawang hakbang ay ang kanyang kasuotan. Pumunta siya sa isang ukay-ukay at bumili ng isang lumang uniforme ng janitor. Isang asul na polo shirt at pantalon na masyadong maluwag para sa kanya. Kumuha rin siya ng isang balde, mop at ilang mga gamit panlinis. Siya na ngayon si Tinay, ang janitor. Sa gabi ng kanyang operasyon, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam at maaga siyang matutulog. Nag-aalala pa si Gabriel, ngunit tiniyak niyang kaya niya ang sarili niya. Nang marinig niyang pumasok na ito sa banyo para maligo, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, dala ang kanyang mga props. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang mabangis na hayop na gustong kumawala. Ngunit isinantabi niya ito. Para ito kay Gabriel. Nakarating siya sa De Villa Tower. Gaya ng kanyang plano, nagpanggap siyang bahagi ng night shift. May isang gwardyang tumingin sa kanya nang may pagtataka, ngunit nang makita nito ang kanyang uniforme at balde, iwinagayway lang nito ang kamay para papasukin siya. Unang hadlang, nalagpasan. Ang mga pasilyo ng opisina ay mahaba, madilim at nakakakilabot. Ang tanging ingay ay ang ugong ng aircon at ang mahinang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Puso niya lang ang malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Pumanik siya gamit ang hagdan para iwasan ang mga kamera sa elevator, at sa wakas, narating niya ang palapag ng mga executive. Naroon ito. Ang pinto na may nakaukit na pangalan, Marco De Villa, Project Head. Huminto siya, pinakiramdaman ang paligid. Walang tao.
Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang credit card. Isang lumang trick na natutunan niya sa mga pelikula. Ipinasok niya ito sa siwang ng pinto, at sa kanyang pagkamangha, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Pumasok siya at isinara ito ng walang ingay. Ang opisina ni Marco ay malinis, moderno at malamig. Walang personal na gamit maliban sa isang mamahaling pluma at isang litrato nila ni Gabriel noong mga bata pa sila. Napakabalintuna. Ang target niya, ang computer. Umupo siya sa silyang katad at binuksan ito. Gaya ng inaasahan, may password. Huminga siya ng malalim. Mag-isip ka, Ara. Ano ang ilalagay ng isang taong mayabang at puno ng inggit? Hindi ang sarili niyang pangalan. Masyadong halata. Sinubukan niya ang A. de Villacorp, si Marco the Great. Lahat mali. Napapikit siya, inaalala ang bawat interaksyon nila. Ang sentro ng mundo ni Marco ay hindi ang sarili niya, kundi ang inggit niya kay Gabriel. Ang kanyang kuya. Ano ang isang bagay na mahalaga kay Gabriel na alam ni Marco? Ang kaarawan nito. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga numero, 0 tandang bawas 8 tandang bawas 1 tandang bawas 5. August 15. Ang birthday ni Gabriel. Password accepted. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Binuksan niya ang mga files. Mga dokumento ng proyekto, mga financial reports. Sa una, walang kakaiba. Ngunit sa isang folder na may label na T-personal, nakita niya ang mga email. Mga naka-encrypt na email. Hindi niya ito mabubuksan. Kailangan niya ng mas maraming oras. Ngunit may isa pang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang folder na nakahiwalay sa lahat na may kakaibang pangalan. Mana ni Lolo. Ang pamana ni Lolo. Double-click. Isa pang password. Mas mahirap siguro ito. Ano ang pinakamahalaga para kay Marco? Ang mana. Ang kapangyarihan. Sinubukan niyang itipa ang key-pera. Mali. Kapangyarihan. Mali. Ano ang tawag sa taong makakakuha ng mana? Itinipa niya, tagapagmana. Nanginig ang kanyang mga kamay nang magbukas ang folder. Isang file lang ang laman nito. Isang scanned na dokumento. Pero bago pa niya ito mabuksan, isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mga yabag. Papalapit sa pinto ng opisina. Panic. Walang oras para mag-isip. Mabilis niyang isinara ang folder, nilock ang computer, at sa isang iglap, sumisid siya sa ilalim ng malaking mesa ni Marco, itinago ang sarili sa dilim. Nagpigil siya ng hininga. Narinig niya ang pagpihit ng seradura. At dahan-dahan bumukas ang pinto. Nakatago sa ilalim ng mesa, si Ara ay naging isang estatwa. Ang tanging gumagalaw ay ang marahas na pagtibok ng kanyang puso, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga yabag na narinig niya ay pumasok sa loob. 2 tao. Si Marco at isang lalaking hindi niya kilala na may boses na propesyonal at malamig. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin dito, Marco? Tanong ng estranghero. Isang abogado, base sa formalidad ng kanyang pananalita. Relax ka lang, attorney, sagot ni Marco at narinig ni Ara ang pagbuhos ng alak sa 2 baso. Walang multo rito. Lalo na ang kuya ko. Masyado siyang abala sa pagiging martir sa bahay. Isang tawang mapang-asar ang sumunod. Umupo si Marco sa kanyang silya. Ang mga paa nito ay ilang pulgada lang mula sa mukha ni Ara. Isang maling galaw lang, isang maliit na ingay at tapos na siya. Tungkol sa testamento ng lolo mo, sabi ng abogado. Binasa ko ulit. Malinaw ang nakasaad. Napakalinaw. Testamento. Mana ni lolo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Ara. Ito na iyon. Ano nang sabi? Sabihin mo ulit. Gusto kong marinig, utos ni Marco, ang boses ay puno ng pananabik. Huminga ng malalim ang abogado. Ayon sa huling habilin ni Don Sebastian de Villa, ang 70% ng voting shares ng De Villa Corporation ay mapupunta sa unang apo niyang lalaki na. Nagkaroon ng isang dramatikong paghinto.
na makakapag-asawa at magkakaroon ng anak na lalaki. Isang tagapagmana ng pangalan. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa buong katauhan ni Ara. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Hindi lang ito tungkol sa inggit. Hindi lang ito tungkol sa posisyon sa kumpanya. Ito ay isang karera. Isang karera para sa buong imperyo ng Divilla. Ang pagpapakasal ni Gabriel kay Tinay, iyon ang hudyat ng pagsisimula ng karera. At si Marco ay natatalo. Kaya nakikita mo na, attorney, sabi ni Marco, ang boses ay nagiging mas matalim. Kaya hindi pwedeng magtagal ang kasal na iyon. Hindi pwedeng magkaanak si kuya, lalo na ng lalaki, sa probinsya ng iyon. Kailangan kong sirain ang pagsasama nila. Kailangan kong sirain si kuya para hindi na siya makabangon pa. Para sa huli, ako ang matitira. Ako ang magiging tagapagmana. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Gabriel. Ang kanyang pagsubok ay hindi lang isang simpleng laro. Ito ay isang bitag. Isang bitag na hindi niya sinasadyang ilatag, pero ngayon ay maaaring ikamatay ng karera at kinabukasan ng lalaking nagsimula na niyang pahalagahan. Narinig niya ang pagtayo ng dalawa. Sige na, umalis ka na. At siguraduhin mong walang sinumang makakaalam ng pag-uusap na ito. Makakaasa ka, Marco. Narinig niya ang pag-alis ng abogado at pagkatapos si Marco. Sa wakas, katahimikan. Ilang minuto siyang nanatili sa ilalim ng mesa, nanginginig, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kasamaan ni Marco ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. At si Gabriel, ang mabait at walang kamalay-malay na si Gabriel, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nang sa wakas ay nakakuha siya ng lakas, gumapang siya palabas. Ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Bumalik siya sa computer, ang mga daliri ay nanginginig. Binuksan niya ulit ang folder na mana ni Lolo. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang file. Naroon nga,